Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Dahil dumating na po si Princess dito sa church, ay magsisimula na tayo. Okay, so tayo po ay magpapasimula ng bagong kabanata sa gabing ito, ang Isaiah chapter 52. So katatapos lang natin last Saturday ng chapter 51 at kahapon ay medyo natalakay din natin ang iba pang reflection sa bahagi pong ito. So, napakaganda ng ating talakayan sa mga susunod na panahon, Isaiah chapter 52 and 53. Dahil ito ay nakasentro sa mga propesiya sa nagdurusang lingkod o ang tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Sige, tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng panalangin. Samahan po ninyo ako muli. Magandang gabi po, Nanay Gertrudes Lasap. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Panginoon naming Ama, maraming salamat po muli sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong paggabay sa amin. Patuloy na may pagkakataon kaming makapag-aral ng salita mo, Panginoon. Salamat sa kaligtasan at kapayapaan na binigay mo sa amin sa nakalipas na mga trahedya na dala-dala ng bagyo. Ang mga pag-aalala ng bawat isang tao ay sinuklian mo, Panginoon, ng kaligayahan at pasasalamat at pananalangin sa iyo. Salamat sa proteksyon mo sa aming lahat at patuloy na hinihingi namin ang proteksyon mo sa mga taong naapektuhan ng bagyo pong ito. Ama, sa gabi pong ito, tulungan mo po kami at samahan sa aming pag-aaral. Patuloy na buksan ang isipan namin upang kami matuto sa mga aralin na ito. Pinagkakatiwala namin patuloy sa iyong lahat ng ito ay ko po ay aming maparangalan at maitaas namin ng iyong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so narito nga po tayo uli. Chapter 52. Ayan, kasama natin ngayon si Nanay Gertrude, si Mami Ay at si Pastor Claude. Siguro maya-maya si Pastor Nanding ay mag-join dahil nagsabi siya kanina, no? Ayan, ang pamilya ni Ate Alma. Kung meron pong naka-join na hindi ko nakikita ang pangalan, magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama ko dito sa church si Princess, bigla na lang pong sumulpot. Okay, kabanatang 52, 52, ano ba yun? 52, 52. Ang pangkalahatang tema nito ay tumutukoy sa propesiya sa pagdating ng nagdurusang lingkod o ang Panginoong Hesus. Ayan, at ito ay mas detalyihin pa rin doon sa kabanatang 53. Ayan, or 53. Okay, ang Isaiah 52 ay nagbibigay diin sa pagliligtas ng Diyos sa kaniyang ayon sa kaniyang otoridad, sa kaniyang soberanya, at dito pumapasok ang teolohiya at doktrina ng eleksyon o pagkapili sa simula pa lamang o yung tinatawag din nating adoption. So, predestination, related din doon. Ano po? Maraming lumalaban, maraming kumukontra dyan, at maraming hindi naniniwala doon sa eleksyon. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pagsama. Dahil hindi matanggap ng mga tao na mayroong mga mapapahamak. Yan, nandiyan na po si Nati Alma. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan, sa inyong tahanan, sa inyong mga kasama dyan, kung sino man ang kasamang nakikinig sa ating pag-aaral. Okay, so sabi nga dito sa panimula, itong Isaiah chapter 52 ay nagbibigay diin sa pagliligtas ng Diyos ayon sa kaniyang soberanya. Primarily, sa usapin ng pagliligtas, sa usapin ng Reformed theology o Reformed churches, ito'y tumutukoy doon sa may mga taong pinili or eleksyon. Ayan. Hindi natin tatalakayin ang aspeto niya ng eleksyon kasi dito tayo tututok sa nilalaman ng chapter 52. Nabanggit lang po iyan. Ano po? Sumasakop ito sa dalawang bahagi ng katuparan. Ang una, ang makasaysayang pagbabalik ng mga Israelita mula sa pagkatapon sa Babylonia. At pangalawa, ang sukdulang espiritual na pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na tinukoy sa kabanatang 50 bilang nagdurusang lingkod. So, ito yung mangyayari doon sa panimula ng bagong tipan, doon sa pagkapako ng Panginoong Hesus sa krus, sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang kabanatang 52 ay isang patunay sa matibay na pangako ng Diyos sa kaniyang bayan.
sa kanyang dakila at makatwirang kapangyarihang tubusin at magpanumbalik. Gayon din sa kaniyang matatag na pag-ibig na nahayag sa pamamagitan ng sakripisyo at pagdurusa bilang isang lingkod. Ito ay nagbibigay diin sa tanglaw ng pag-asa at nagpapahayag ng kagalakan ng kaligtasan at ng paghahari ng Diyos. So makikita natin dito yung soberanya ng Diyos na mayroon siyang gagawin sa dulo ng panahon. At ang gagawin na yan, dito pa lang sa lumang tipan ay ipinahayag na napakahabang panahon at nangyari ang katuparan sa panahon ng Panginoong Hesus at yung ultimate na resulta, yung pinakadulo ay hindi pa nangyayari sa kasalukuyang panahon. Hanggang ngayon ay nag-iintay pa rin tayo ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at tayo isasama doon sa kalangitan. Ipinapaunawa na habang nabubuhay tayo, naway matagpuan natin ang ginhawa, lakas at pag-asa sa banal na pangakong ito ng pagkapanumbalik at pagtubos. Ipinapakita nito na mayroong pagkapanumbalik at may pagtubos. Yan ay ipinangako ng Diyos at yan ay kanyang gagawin. Nakita na natin at nasaksihan historically na tunay na dumating ang Mesiyas sa lupa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Totoong napako siya sa krus, totoong nabugbog ang kanyang pisikal na katawan, totoong siya ay namatay at ilinibig at totoong siya ay muling nabuhay. Ang mga yan ay propesiya dito sa aklat ni Isaiah. Matatalakay natin ng detalyado doon sa Isaiah chapter 53, maging yung kaniyang mga paghihirap kahapon doon sa discipleship natin sa church history, natalakay natin doon yung propesiya ng kapanganakan ng Panginoong Hesus, yung pagbubuntis ng isang babae, ay, kung di ako nagkakamali, Isaiah chapter 7. At ito ay natala sa Bagong Tipan. Bagamat literally, hindi natin nasaksihan sa ating kapanahunan ngayon, pero ito ay nangyari, no? Doon sa panimula ng Bagong Tipan sa kapanahunan na iyon. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng mga sumusunod na konteksto. So, hinati ito sa mga pagkakabahagi. Una ay tinatawag nating historical context o konteksto ng pangkasaysayan na tumutukoy sa pagliligtas mula sa Babylonia. Again, mamaya talakay natin na may ilang bahagi ito o ilang possible situations ng fulfillment o ng katuparan. Ang panawagan na gumising na nandun nababasa natin sa verse 1 ay ito ang naging pasimula ng kabanatang ito at ito'y panawagan sa Jerusalem na binigyang buhay bilang babaeng bihag na gumising ka, magsuot ka ng iyong lakas. Ang sabi doon sa verse 1, gumising ka Jerusalem, magpanibagong lakas ka. And o banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan. Sa King James, ito ay tinukoy bilang isang babae. Nagpapakita ng isang agarang panawagan para sa mga Israelita na napatapon sa Babylonia na maghanda para sa kanilang pagbabalik sa isang banal na lugar kung saan mararanasan ang kalayaan at mga tagumpay kasama ang malayang pagsamba at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Ayan. Tinalakay din dito at pinagtibay na ang pangalan ng Panginoong Diyos, yung kanyang otoridad. At masasaksihan natin sa kabanatang ito yung kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga bagay-bagay na ito. Sa theological context naman o kontekstong teolohiya, tumutukoy ito sa propesiya tungkol sa Panginoong Hesus o yung kasaysayan yung mangyayari sa Panginoong Hesus, which is alam na nating lahat, napakaraming pagkakataon na nating natalakay and regularly or daily natatalakay natin yan. Binibigyan din dito na ang makasaysayang pagbabalik ng mga Israelita buhat sa Babylonia ay isang uri o paglalarawan ng isang dakila at malalim na espiritual na katotohanan na nakaugnay sa gagawing pagliligtas ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Yung salvation o yung kaligtasan, napakaraming mga simbolismo na ginagamit ito sa Biblia. Ang pinakauna dito, as far as I can remember, yung Noah's Ark. It is considered a salvation. Yung kaligtasan sa kanila at yung pagliligtas ng Panginoon. Ito ay mga simbolismo. Yung pagkapunta nila sa Ehipto,
it could also be considered as a salvation for the Israelites. And then yung pagkadala nila sa kanila sa Kanaan. And then dito yung mula sa pagkabihag sa Babylonia papunta doon sa or pabalik sa Jerusalem sa pamamagitan ni Haring Ciro, ni Nehemiah, ni Ezra at ni Zerubbabel. So itong lahat ng ito ay simbolismo sa gagawing pagliligtas o yung kaligtasan na ibibigay o ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nangyari nung siya ay mamatay sa krus. At yun ang isa sa tinatalakay ng kabanatang ito at maging ang kabanatang 53. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay isa pang malalim na theological context o na tinatalakay sa bahaging ito. Sa talatang 7 ay binanggit yung okay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahari. Meron itong katumbas na talata sa Roma chapter 10 verse 15. Ayan, kaibigan niyo ako ng ilang segundo para mahanap ko yan. Roma chapter 10 verse 15. Ang sabi dito, at paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isusugo tulad ng nasusulat? O kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Yan. So, ito ay propesiya na darating ang panahon na ang magandang balita ay ipapangaral dito sa mundo. Doon sa lumang tipan, hindi pa direktang ipinapangaral ang magandang balita. Ang mga tao ay nabubuhay in direct interaction with the prophet, at yung sinasabi ng mga propeta ay yung direktang sinasabi ng Diyos. Pero as meron ding book of law, yung law of Moses, na sinusunod nila. Pero pagdating sa bagong tipan, sa panahon ni Jesus Christ, sinimulan niyan, ni si John the Baptist, pinangaral yung pagsisisi, at nang mawala na si Jesus Christ dito sa lupa, siya umakyat na sa kalangitan, unang ipinangaral ni Apostol Pedro sa upper room doon sa pagdiriwang ng Pentecost. At yan ay sumasakop sa paghahayag ng magandang balita at ang immediate and ultimate na layunin nito ay magkaroon ng kaligtasan, maranasan ng mga tao ang kaligtasan. Ayan. Alam nating lahat ng mabuting balita ay ang mensahe ng kapayapaan buhat sa Diyos sa pamamagitan ng natapos na gawain ng lingkod na tumutukoy sa Panginoong Hesus. Sa kabanata ring ito, chapter 52, tinalakay ang pagtubos sa pamamagitan ng biyaya o tinatawag nating grace. Nakasaad sa talatang 3, kayo'y ipinagbili sa wala at kayo'y tutubusin ng walang pera. Tinatampok nito ang doktrina ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya o yung tinatawag din nating justification, which is sa ibang definition ay ito yung unmerited favor. Binigyan ka ng pabor kahit hindi ka karapat-dapat. Yan po ay isang reform perspective. Ano po? Nagsimula yan sa katuruan ng Reformation. Ano po? Ibig sabihin, tumutukoy sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 na wala tayong ginawa, wala tayong contribution, pero tayo ay iniligtas. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat na mahalin. So yun po yung nilalaman at yan ay tinatalakay sa kabanatang ito. Ano nga, ang references natin ay napakaraming talata sa bagong tipan. John 3:16, John 3:17 and 18, John 3:3, related din yun doon, Ephesians chapter 2, Titus chapter 3, Romans chapter 8. So, napakarami. Hindi ko kayang bagitin lahat. Ano po, at nakalimutan ko na yung iba. Hindi ko na maano. Ayan. And then, sa talatang 13 at 15 ng kabanatang ito rin, tinatalakay ang buhay ng nagdurusang lingkod. Ito'y naglalaman ng ika-4 na awit ng lingkod o ang mga pahayag hinggil sa pinili at itinalagang lingkod ng Diyos na ilinarawan bilang nagdurusa. Ito'y tumutukoy sa Mesiyas, ang Panginoong Hesus. Na gaya ng binabanggit ko kanina pa, mas makikilala natin ang sitwasyon ng kanyang magiging buhay sa kabanatang 53. Yan, 53
Tres. Abe, hindi ko maintindihan talaga. 53, ano ba? Okay. Ang isa pang tema na binabanggit sa kabanatang ito ay ang pagpapakababa at pagtataas. Binanggit din sa talatang 14 ng kabanatang ito ang matinding pisikal na pagkasira ng katawan ng lingkod na higit pa sa sino mang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagdurusa na parehong sumasakop sa emosyon at pisikal. Alam nating lahat yung kasaysayan ng Panginoon sa Garden of Gethsemane, napakatindi ng emotional stress na kanyang naranasan. At yung pisikal, nonetheless, yung pagkawasak ng kanyang laman, yung latigo, yung nahirapan siya, yung ipinako yung kamay niya, at kung ano pang ginawa sa kanya. And then kasama ngayon nga, sumasakop sa mga gawaing pagbugbog at pagpapako sa kanya sa krus. Ang dahilan upang pasanin at tubusin ang pagkakasala ng mundo, kagaya ng binabanggit sa John chapter 3 verse 17. Ang sabi doon, naparito ang anak ng tao upang tubusin ang kasalanan. Something like that. Ano pa? Ang lingkod ay lubusang nagpakababa kaya sa huli ay itinanghal at pinarangalan siya ng Diyos at lubusang itinaas. Yung tinalakay ditong pagpapakababa ng lingkod ay nangyari at ito'y tinalakay sa Pilipos chapter 2 verse 8 at dun sa verse 9 dahil dito siya ay itinaas, lubusang itinaas ng Diyos. So, well, familiar tayo sa sitwasyon, yung common na binabanggit natin, ang nagpapakababa ay itinataas at ang nagmamataas ay ibinababa. Medyo kakahawig, ano po. Paglilinis ng mga bansa, itinutukoy din dito, ang kanyang gawaing pagtubos na inilarawan bilang pagbibisik sa maraming bansa ay isang pagtukoy sa paglilinis mula sa kasalanan. Ito'y umaabot sa labas ng Israel hanggang sa buong mundo. At ito'y isang pangunahing temang teolohiya ng pagpapanibago at tumutukoy sa pangkalahatang saklaw ng panawagan sa Ebanghelyo. Alam nating lahat na hindi lamang Israel ang sakop ng kaligtasan. I think chapter 15 ng Isaiah, tinalakay natin doon yung inutusan si Isaiah na hindi lang siya sa mga Hudyo magbabahagi ng kaligtasan, kundi maging sa mga hintil. At pagdating ng bagong tipan, matapos na umakyat sa kalangitan ang Panginoong Hesus, ang misyon na ginawa ng mga apostol, particularly Apostle Paul and Apostle Peter at yung iba pa, ay na-extend hanggang doon sa lugar ng mga hintil. Doon nga sa Romans chapter 11, ay tinalakay yung pagkakadugtong natin ng mga hintil doon sa puno, which is ang Panginoong Hesus. Yan. And then, ang tinalakay din dito yung layunin ng soberanya ng Diyos. Ang Diyos na soberano o may soberanya o kaya otoridad sa lahat ng mga pangyayaring ito. Siya at ang kanyang layunin para sa pagdurus at kasunod na kaluwalhatian ng lingkod ay natupad o natutupad ng eksakto ayon sa kaniyang plano. Pinlano ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito para ang kaligtasan ng tao ay mangyari. Para maipakita niya ang walang hanggan, hindi masusukat na pagmamahal niya sa mga tao. Binabanggit sa John 3:16, no po? Yan. Sa pangkalahatan, ang chapter 52 ay nakikita bilang isang makapangyarihang deklarasyon ng planong pagtubos ng Diyos na nagsimula bilang propesiya sa kabanatang ito at sa 53 at dadalhin o dinala na sa isang makasaysayang pangyayari patungo sa sukdulang katuparan nito sa persona at gawain ni Hesukristo. Binibigyang diin dito ang biyaya ng Diyos o ang kanyang kagandahang loob na sumasakop din ito sa pangangailangan ng kabanalan para sa bayan ng Diyos at ang epekto nito sa buong daigdig. Napakalawak po nito. Alam natin na sa simula't-simula ay pinlano ito ng Diyos, yung kapanganakan sa Panginoong Hesus na sumasakop din sa incarnation o yung pagkakatawang tao ng Diyos, yung virgin birth of Mary, yung kaniyang paglaki bilang Hudyo, yung pagtalikod sa kanya ng kaniyang mga kapatid, panlalait sa kanya, pagtalikod ng mundo, yung pagpili niya ng mga apostol na makikita natin sa kasaysayan doon sa 4 na aklat ng Ebanghelyo na hindi ganoon naging
mahusay o maayos ang sitwasyon. Sa panahong kasama nila ang Panginoong Hesus, pasaway ang mga apostol at hindi makaperform ng kinakailangang i-perform. Pero nung nawala ang Panginoong Hesus, saka sila naging epektibo. Kaya may mga pagkakataon, personal lang po ito, wala ito sa chapter 52. Nandun ako, dumarating ako sa sitwasyon na ah kokontrahin ako ni Pastor Landing na kailangan ko na talagang umalis sa Touching Lives po. Kasi minsan habang kasama mo yung mga tao, hindi natututong gumawa or kumilos. Pero pag nawala na, baka sakali na kagaya ng mga apostol, ayan, matutong magsikap, manindigan para sa gawain ng Panginoon. Kung yun po ang kaparaan ng Panginoon, hayaan nating mangyari ang mga bagay na yon. Pero kung hindi kaparaanan ng Panginoon, hindi iyon mangyayari. Pero may mga pagkakataon na talagang tinuturuan tayo ng Panginoon eh. Masakit man, mabigat man, hangga't maaari ayaw nating mangyari. Pero there are times na we should allow things that is very difficult na mangyari. Hayaan nating mangyari yung mga bagay ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay. So, sa mga bahaging ito pa ng Isaiah chapter 52, napakarami pa na kailangan mabanggit, pero didiretso na tayo sa pagtalakay sa mga talata. Ating simulan po ang verse 1. Ang sabi sa verse 1, okay, medyo marami pa. Okay. Ito ang supposed to be matalakay natin sa gabing ito, yung verses 1 and 2. Ang verses 1 and 2 ay sumasakop sa pangkalahatang tema ng pagbabago at pagkakaroon ng binagong buhay at sitwasyon ng pamumuhay. Ang mga dadalhin buhat sa ang pagdadala doon sa mga tao buhat sa pagkaalipin sa kasalanan at pagkalugmok sa kasamaan at ang pagsuway patungo sa isang lugar na pawang kabutihan, katiwasayan, kapayapaan, balik namin. At katiwasayan at kapayapaan. Pangunahin ang aspetong espiritual, subalit kaugnay at kasama din ang pisikal at material na bahagi ng buhay. Yung binabanggit dito, ang mga tao ay nalugmok sa kasalanan. Namihasa, namuhay na sa kasamaan. Pero binabanggit sa kabanatang ito, particularly verses 1 and 2, yung panawagan na bumangon ka, gumising ka, umalis ka na sa buhay na masama, sa buhay na makasalanan, at lumipat ka na dito sa bagong buhay mo. Isuot mo ang mamahalin mong kasuotan. So sabi, gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka, o banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan. Sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok diyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Wow, exclusive, ano? Okay, ang talatang ito ay nagpapahayag ng panawagan patungo sa pagbabago ng sitwasyong espiritual ng mga Israelita at pagpapatunay na sila ay dadalhin sa isang binagong sitwasyon kung saan wala nang mararanasang kasamaan sa sa mundong kanilang ginagalawan. Ang panawagang ito sa Israel na gumising at isuot ang lakas at mga magagandang kasuotan ay simbolismo ng pagbabago na sumasakop sa pagbangon mula sa espiritual na pagkakatulog at pagtatatag at papunta sa pagtatatag ng bagong sitwasyon at pamumuhay bilang mga pinili at inaruga ng Diyos na namuhay sa kasamaan, sa pagkalubog, pagkatulog sa kasalanan, na-enjoy ang kasalanan, na-enjoy ang kasamaan sa mundo, pero may katapusan ang lahat ng bagay. At ito yon, ang sabi, gumising ka na Jerusalem. Kung dadalhin natin sa practical na sitwasyon, gumising ka na tao ng mundo. Gumising ka na makasalanan. O baka may mananampalataya dyan na namumuhay pa sa kasalanan at sasabing mananampalataya pero namumuhay pa sa kasalanan, gumising ka na mananampalatayang nagkakasala pa. Magpanibagong lakas ka. Magpanibagong buhay ka.
Ang talatang ito ay bahagi ng isang malaking sipi sa aklat ni Isaias na madalas tinutukoy bilang mga awit ng mga lingkod. Binibigyan diin sa talatang ito ang panawagan sa espiritual na kamalayan at kahandaan para sa mga pagpapala at hamong naghihintay. Ang panawagang ito sa pagkilos ay hindi lamang pisikal na paggising, sa halip mas malawak na sumasakop sa espiritual na pamumuhay. Ito'y nagpapahiwatig ng pagtalikod sa espiritual na kawalang kasiyahan at isang kahandaang yakapin ang mga plano at pagpapala ng Panginoon. So, buhat doon sa sitwasyon ang hinayakap ay kasamaan, kasalanan, tinatawagan ang mga tao na umalis ka na dyan. Lumipat ka dito, ang yakapin mo ay ang kapayapaan, ang pagliligtas ng Panginoon. Inuutusan ng mga taong inapi at ipinatapon sa isang kaaba-abang sitwasyon na gumising mula sa kalungkutan at kahihiyan. Isuot ang kanilang magandang damit ng lakas at karilagan at unawain ang kanilang pagkatubos ay kompleto na. Ang talata ay isang pangako na ang kanilang panahon ng pagkabihag ay magtatapos at ang paglapastangan sa kanilang banal na lungsod ay nawawala na. Sila'y lalaya mula sa kasalanan at pang-aapi. Ang lakas na binanggit sa talatang ito ay tumutukoy sa espiritual na katatagan at katatagan na dapat isuot ng mga tao ng Sayon at Jerusalem. Ang lakas na ito hindi sa kanila galing, kundi sa halik, kundi ay nagmumula sa Panginoon. Sabi nga natin kanina, unmerited favor. Wala kang ginawa, ni wala kang inisip tungkol doon, ni hindi mo pinangarap, hindi mo nga alam na mangyayari, pero ibinigay sa yung kusa ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin. Justification. Yun po. Kaya, yun po, na sa history, sa church history, matatalakay natin yung iba't ibang perspektibo tungkol diyan kasi related doon sa pinag-uusapan natin ng mga iba't ibang denominations. Sa iba't ibang denomination kasi na nalikha sa mundo o na itatag sa mundo ay may kanya-kanyang pananaw hinggil sa kaligtasan. Apaka masalimuot na pagkakaiba. Ayan. Ang magagandang kasuotan ay maaaring maunawaan bilang representasyon ng espiritual na kalinisan at katuwiran. Ang mga tao ay tinatawag upang palamutian ang kanilang mga sarili ng mga katangian ng katwiran at kabanalan. Inihahanda ang kanilang sarili na tumanggap ng mga pagpapalat biyaya sa Panginoon. Ang imaheng ito ay madalas na ginagamit sa buong Biblia upang sumimbolo sa isang nabago at nalinis na espiritual na kalagayan. Yung salitang magandang kasuotan, ito'y tumutukoy doon sa renewed spirit, yung pagkakaroon natin ng bagong espiritu, bagong pagkatao na naging marilag at kaakit-akit sa harap ng Panginoon. Hindi dati ay nakikita tayo ng Panginoon na makasalanan, masamang tao. Pero simula nang mamatay ang Panginoong Hesus, yung kanyang dugo na naglinis sa atin, nakikita na tayo ng Diyos bilang isang kaakit-akit sa kanya, bilang isang malinis na tao. Dahil nakikita niya yung dugo ng Panginoong Hesus na natigis sa krus. Muli, tatlong bahagi o sitwasyon ng maaaring sumakop sa mga katotohanang binanggit sa itaas. Una, sa pisikal na pagkaligtas at paglaya ng mga Israelita sa Babylonia at pagbabalik sa Jerusalem nung nangyari sa pamamagitan ni Haring Siro at sa pamumunan ni Zerubabel, Ezra at Nehemiah. Dito'y naibalik yung kinang ng kanilang bayan. Pangalawa, sa pagdating ng Mesiyas o ang Panginoong Hesus na naging pangkalahatan at kahuli-hulihang tagapagligtas ng mundong makasalanan. Ito yung tinatawag nating final redeemer o yung final atonement. At pangatlo, sa panahon ng milenyo na pinaniniwala ang mangyayari matapos ang matinding kapighatian sa muling pagbaba ng Panginoong Hesus dito sa lupa, yung second coming. Ipinapakita ng pahayag na ito na ang katuparan ng lahat ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang una, sa panahon ng lumang tipan, ay isang foreshadowing o pangunang imahe na sa aktwal na mangyayari sa mundo. Ang tinutukoy sa ikalawa at ikatlong sitwasyon, yung pagdating ng Panginoong Hesus na tagapagligtas at yung panahon ng milenyo.
Ang espiritual na kalayaan ito ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng mga gawa, kundi isang libreng kaloob mula sa Diyos. Kaya ng sitwasyon ng mga Israelita na lumaya sa Babylonia, hindi nila inisip na sila'y makakalaya pa. Wala silang anumang ginawa dahil wala silang magagawa. Sa halip ang Diyos ang gumawa ng paraan sa kanila, sa kanilang paglaya sa pamamagitan ng pakikipagkasundo kay Haring Ciro. Well, nabasa natin yun, I think, Second Kings, or Second Chronicles, sorry. Binanggit din sa talata ang mga salitang hindi tuli at marumi. Ayon sa King James Version. Sa MBB ay ginamit ang mga salitang hindi kumikilala sa Diyos na kumakatawan sa mga taong nasa ilalim pa ng kasalanan o mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Diyos. Yung statement to yung nandoon sa huling bahagi, ang sabi doon, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok diyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, binibigyang diin ng mga salitang ito ang bagong buhay o lugar kung saan dadalhin ang mga pinili ng Diyos, Israelita at mananampalataya. Ito'y tumutukoy sa isang lugar kung saan ang mga tao ay pawang mananampalataya at sumusunod sa Panginoong Diyos. Walang sino man o anumang bahid ng pagkakasala at pagsuway sa lugar na ito. Nagbibigay din ito sa tema ng espiritual na kalinisan at paghihiwalay mula sa kawalang kabanalan. Ang pagbanggit sa hindi tuli o kaya ay marurumi ay kumakatawan sa mga taong marumi sa aspetong espiritual at wala o hindi nanampalataya sa Diyos o hindi nakaugnay sa tipan ng Diyos. Medyo eleksyon ang tinutukoy sa talatang ito, no? Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng isang kalagayan sa inaharap kung saan ang mga tao ng Sion at Jerusalem ay ibubukod at dadalhin sa lugar na wala ng anumang karumihan at impluensya ng kasalanan. Sa premillennial belief, ito'y malinaw na nagbibigay diin sa lokasyon ng Sion sa panahon ng milenyo. Kung kailan pawang mananampalataya ang kasama ng Panginoong Hesus, ang mga madudumi at makasalanan ay itinali at ihinulog sa walang hanggang hukay. So wala nang makasalanan. I think, kung hindi ako nagkakamali, Isaiah chapter 24, yan. At doon sa huling bahagi ng I think Revelation chapter 20 or 21. Oh, yan. Hindi ko masyadong natandaan yung mga verses. Paki-check yun na lang po. Basta nasa dulong bahagi yan. Muli ang tanatang ito ay nag-iiwan ng matinding panawagan upang magising sa mga spiritual na katotohanan buhat sa kasalukuyang sitwasyon ng mga tao. At matapos na gumising ay magsuot ng lakas at katuwiran na nagmumula sa Panginoon at ihanda ang kanilang sarili para sa isang bagong panahon ng spiritual na kadalisayan at kasaganaan. Ang talatang isa ay nagdadala rin ng mensahe ng pagiging eksklusibo na nagmumungkahi na tanging ang mga taong may espiritual na kalinisan at sumusunod sa kalooban ng Diyos ang malugod na tinatanggap sa banal na lungsod. Ang pagiging eksklusibong ito ay nagsisilbing paalala na ang mga pagpapala at pangako ng Diyos ay nakalaan para sa mga nasa tamang relasyon sa Kanya at sumayakap sa Kanyang panawagan sa kabanalan at katwiran. Yan po yung dahilan. Kaya paulit-ulit nating tinatalakay every Sunday yung assurance of salvation sa pulpito. Napakaraming mensahe na nabanggit at yung serye na sinimulan natin, kung hindi ako nagkakamali, October pa yan, o katapusan ng September, yan na yung naging serye natin. At marami pang susunod kasi na kailangan natin talagang talakayin. Detail for detail, every word na nandoon sa First John ang ginagamit nating aklat at pinag-aaralan natin sa kapanahonan ito na tumutukoy lahat sa pag-evaluate, pagtingin kung gaano kakatotoong mananampalataya. Hindi po ako nagdududa sa pananampalataya ng mga taga-Touching Lives. Gusto ko lang pong magkaroon ng personal na perspektibo, pananaw ang bawat isa upang alam kung paano i-check mismo yung sarili. Napaka-importante po kasi ng assessment at evaluation. Yan. Hanggang dito muna po ang ating talakayan. Supposed to be, i-discuss ko yung verse 2, pero
medyo mahaba na, ang dami nang natalakay, baka masyadong mapuno yung inyong utak sa araw na ito, lalong makalimutan. Ano po? So bukas po natin itutuloy yung verse 2 at titingnan natin kung maaari nating iugnay doon sa verse 3 kasi medyo iba na yung iba na yung tema noon. Okay, so maraming salamat pong muli sa inyong pagsama. Generally, ang tinalakay po natin sa introduction po ang kalahatang laman ng chapter 52 at doon sa verse 1, yung panawagan na kalimutan mo na yung buhay na makasalanan. Umalis ka na diyan, lumipat ka na sa bagong buhay. Isuot mo na yung bagong kasuotan mo na magara. So yung spiritual renewal, revival, yung totoong revival, ano? Ayan. Okay. So, salamat po muli sa inyong pakikinig. Again, kung meron po kayong mga katanungan sa mga bagay na to, kung merong mga say mga controversial or mga sensitive na salita na nabanggit ko, pwede po ninyo akong i-chat personally para maipaliwanag ko po sa inyo ng maayos. Bakit ko sinabi ang mga bagay na yun? Ano yung pananaw, ano yung biblical context, at ano yung layunin sa mga salitang iyon. Especially yung issue ng eleksyon, medyo talagang controversial yan pagdating sa body of Christ. Maraming nag-aaway, maraming nagtatalo, pero hindi po tayo mag-aaway-aaway dito. Okay? So tayo po magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Muli po, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong pangunguna sa akin sa pagtalakay sa mga talata po ito, at sa pagbibigay ng katiyagaan sa bawat kapatiran, maging yung mga hindi taga-touching lives, ay patuloy na nagbibigay ng oras at panahon upang matuto ng iyong salita. Lalo mo amang palawakin pa ang kaalaman ng bawat isa. Bigyan mong patatagin, Panginoon, at bigyan ng malawak na kaalaman pa. Bukas na puso at bukas na isip upang matutunan ng mga bagay na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa opportunity na ito, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatiwala at pinagpapasalamat ang lahat ng ito. Papuri sa iyo, Amang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. Salamat, Pastor Claude. Ayan. May mga pahabol na talata si Pastor Claude. Ayan. Basahin niyo na lang po. Totoo yan yung mga 24. Very, very familiar sa akin yan kasi yan yung ginawa ko assignment to sa Master Ale. Yung verses, chapters 13 to 23 tapos 24 yan. Okay. Okay, maraming salamat mga kapatid. Pastor Claude, Nanay Gertrudes, pamilya ni Ate Alma, Brother Edgar, Mami Ay, syempre, Pastor Claude. Okay. Si Princess, kasama ko dito sa church. Yung mga iba pong hindi nag-appear ang pangalan na nandyan kayo, naka-join kayo, maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita po tayo bukas. God bless everyone. To God be the glory.